I'm tired. Reklamo ko kay Ate Jade. After kasi ng shift ko, dumiretso na ako dito sa bahay niya. Kala ko ba pang umaga ka? Tanong nito sa akin, sa kanya ako binigyan ng kape. Yes, I am. Sabi ko sabay higop ng kapeng binigay niya. Nag-straight ako. Nag-extend kasi yung doktor sa bakasyon niya kaya ako muna yung pumasok sa oras niya. Ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Nito habang nakataas ang kilay. Shut up! Sigaw ko sa kanya then I roll my eyes. Tapos na yung trabaho mo kay mommy? Yes. Nito at saka umupo sa tabi ko. Sa kanya pinabibigay sa ito. Tinignan ko yung inabot niyang invitation card sa isang resort. It's a 3 days vacation. Ayoko, sa'yo na lang yan. Pagtanggi ko sa kanya. Arte, libre na nga ayaw mo pa. Nito sa akin sa mas matari na tinig. Jane, you need that. Sinubukan mo bang tingnan yung sarili mo sa salamin? Tingnan mo, ang pangit, 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 pangit mo na. Pinagdiinan mo talaga yung pangit, no? Makapangit naman to, wagas. Naiinis kong sabi. I can't go on a vacation. Di ganun kadali mag-fan leave sa trabaho ko, no? I'm a doctor na kailangan namang oras. Sa'yo na lang yan, baka ma-expired pa yan, sayang naman. I can't. May trabaho rin ako sa isang shoe company. Anit at saka printing sumandal sa kinaupuan niya. I got contract there kaya hindi ako pa pwede mag-leave ng basta-basta. Di kasi ako nakatanggi sa kaibigan ni tita. Paano yan? Sayang naman ito. Sabi ko at saka hinawakan ang binigay niya. Yes, it is. Sayang ngayon ito sa akin. Ever since na nagkatrabaho kami, naging busy na kami pareho. Minsan lang kami magkita kaya ngayon. Madalas kasi out of town ng isang to at ako naman lagi nasa ospital. Did you drink your medicine bago ka umalis? Baka sa mental ng bagsak mo ha? Pangainis pa nito sa akin. O baka kakainom mo ng gamot mo na overdose ka na. Ito naman mental agad. Sabi ko at saka ako yumakap sa braso niya. Mawala ka na naman ba ng ilang buwan? Tanong ko sa kanya while looking at her. Yes, naka-oo na ako sa friend ni tita. Sagot ito sa akin, saka bumuntong hininga pa ito. Out of town again? Hindi ka ba napapagod sa pagmumodelo mo? Tanong ko sa kanya. Mas nakakapagod ko sa yung trabaho nito than me. Hindi naman, I won't get tired hanggang kailan pa ako ni tita, no? Nito nakakunot ang kilay sa akin. Do you want me to get dressed so soon? Hindi yun ang ibig kong sabihin, no? Advance naman ito. Sabi ko at saka umayos ng upo sa tabi niya. Siya lang yung nag-iisa kong pinsan kaya nag-close na klome. By the way, pinapasabi ni tita, nabilisan mo na raw na maghanap ng boyfriend mo para makapag-asawa ka na. Dagdag pa nito sa akin. Si mommy talaga. Sabi ko at saka nagyon pa. I am really tired. Can I keep this? Tanong ko sa kanya habang hawak yung invitation. Kala ko ba hindi ka po pwede? Why are you keeping it then? Taas kilin itong tanong. Ibibenta mo? Ati tayo ah. Baliw. Sabi ko at saka na ako tumayo. I'll give this to someone. Pero kapag nagbagong isip ko baka ako na lang pumunta. Sabi ko at sabay kindat pa sa kanya. Aalis na ako. Inaantok na ako. Bye pinsan ko maganda. Di ko na intay ang sasabihin pa niya. Mabilis ako lumabas sa bahay niya. Malayo-layo pang uuwian ko. Pabagsak na nahiga ako sa kama. Tinubad ko na lang yung sapatos ko. Tsaka na ako nahiga. Tsaka naman bigla ko na lang naalala yung paghalik ng lalaki sa akin sa ospital. Parang naiwan pa kasi yung mga labi niya sa labi ko. This is not my first kiss. Pero bakit parang mas masarap pa to sa unang halik ko? Damn that man. Bakit ang sarap ng mga labi niya? Bulong ko sa utak ko while caressing my lips. Mas masarap kaya yung halik niya nung tinugunan ko? Langya naman kasi nang bibigla yung loo ko. Nagsisipa talaga ako kahit di ko natugunan yung halik niya, no? Napailing na lang ako sa pinag-iisip ko. Matutulog na lang ako. I'm tired. Baka sa puyat kaya kung ano na lang nasa isip ko. Madilim na magising ako kaya mabilis kong nailigo to freshen up. Baka ibigti na ako ng mga kasamaan ko sa trabaho kapag hindi ko sila sinipot. Happy birthday, Tin! Bati ko na makita ko sina Tintin. Sorry na traffic ako. Ingi ko kaagad ng paumanhin sa kanila. Mukhang nakakarami ng mga to sa pag-inom ng alak. Thank you. I'm glad you came. Masaya nitong sabi sabay halik sa bisngi ko. Mukhang tipsy na rin to. Mabuti naman at dumating ka. Anichas ka na kasamahan ko sa trabaho. Yeah, imalat sinamahan mo kami ngayon. Anichas na mukhang nagtatampo rin to. Napangawi ako sa sinabi nila. Hindi naman kasi talaga ako sumasama every time they invited me. Ngayon lang I'm not so busy kasi. Sorry, ngayon lang sinipag uminom eh. Sabi ko while sitting beside Tin. Buy some drink to make it up with you. Dapat lang no? Sang-ayon siya saka pa niya ininom ang alak niya sa baso. Yeah, magpapakalasing tayo. Sigaw ni Tin. Hanggat hindi tayo nagsusuka sa kalasingan, we won't stop. Napailing naman ako sa sinabi niya.
I did not say anything. Mataas naman yung tolerance ko sa alak kaya hindi ako masyado mag-aalala. Kumalasing man ako. At saka lasing na yung mga kasama ko for sure. Ilang bote na lamang ito at bibigay na. Kaya nagpalit na lang ako ng ilang oras and I'm not in the mood to drink alcohol. Damn it! I'm already drunk. Halos nahilot naging dalawa na yung nakikita ko samantalang yung mga kasama ko yung nakahiga na lang sa kinaupuan namin. I can't carry them all. I will call the waiter to assist them saka na ako tumayo to leave the bar. Mabuti na lang iniwan ko yung sasakyan ko sa bahay. I'd rather take a taxi than drive at home. Napahinto ako sa paglalakad when I suddenly saw someone. He looked so familiar to me. Kahit nahihilo ko, hindi naman ako ganun kalasing, no? The man is sitting with a woman in his nap. Mukhang nag-e-enjoy ang mga ito. May kasama rin tong tatlong lalaki at mukhang mga kaibigan niya. Han, let's go in some private room. Dinig ko pang sabi ng babae. I am just nearing their table kaya for sure marinig kong lahat ng chikahan nila, no? Di naman siguro sila makakahalata na nakikinig ako. There's a lot of people near in their table. Di naman nila mapapaghalatang chismosa ako, no? Sige na, pagbigyan mo na yan. Anang lalaking tumatawa pa talaga. Nagpa-reserve na ako ng isang private room dito. Baka kasi kailanganin. Maybe you are the one who did that, not us. Malamig na sagot nung isa. Nakakapanginig naman ang boses niya. Bulong ko sa utak ko. His voice can send chills in your bones. I cannot see their face clearly. Madilim sa bar eh. Yeah, huwag mo kaming magaya-gaya sa'yo ha. Anito tinignan pa na matalim yung isang lalaki. Sa kanya binilingan yung babaeng nasa hita niya. Pwede ba? Sit in the couch. Huwag sa mga hita ko. Utos ito but the woman Sims did not hear it. At sadyang ayaw na lang talagang makinig. I want here. Baka kasi maago ka pa ng iba. I like you. Malandi nitong sabi kay Win. Don't you like me? Kita ko yung pagtiimbagang nito sa sinabi ng babae. Mukhang pinipigilan naman nito yung galit niya. Sa bagay, babae pa rin naman yung kaharap niya. Nag-feeling gentleman siguro. Bulong ng utak ko. Napangiti ako sa kalokohang naisip at medyo may sanib din yata ako ng alak. Ba't di kaya ako gumanti sa ginawa niya sa akin para fair? Yung hindi lang ako yung nababaliw kakaisip kung nung halik na binigay niya sa akin, no? Kakabaliw kaya yun. Huminga muna ako ng malalim para kalmahin ang sarili ko. This is my first time doing this kind of thing. Malakas ang kaba ng puso ko habang lumalapit ako sa likuran nila. Tininan ako kung nakakandong sa kanya, even his friend. Siya lang ang di tumingin sa akin. I hold his shoulder and I lean near into his arms. Ramdam ko yung gulat nito sa ginawa ko. Habang yung babae sa lubong kilay sa akin. So what? Wanna come with me, babe? Malandi kong bulong sa tenga niya. Mabilis lang tumingin sa akin at konting-konti na lang magdidikit na yung ilong namin. To my surprise, hindi man lang ako natinig sa pagkakalapit. Para bang gustong-gusto kong ganito siya kalapit sa akin. Even my heart want him so near at lalang bumilis ang tubok ng puso ko. Jane? Tanong nito while he's still looking in my eyes. Shucks! I can smell his breath. Amoy mint na may amoy alak din. Kita ko yung pagtingin niya sa mga labi ko at saka ko nakita yung pagganok niya. Hoy miss, ako yung nauna sa kanya. Agaw pansin ng babae na nakakandong pa rin sa kanya. Panira ng moment. Humanap ka na lang ng ibang Oh, sorry. Nakangiti kong sabi na kunwari nagulat pa ako sa pagkakamali ko. Sabay sa pagkakadakwang ko. I thought I know the man. Nagkamali pala ako. Sorry again. Bye! Hindi ko na sila inintay na magsalita pa. Mabilis ako lumabas sa bar while grinning from ear to ear. Pero akong loka-loka na may tinatakbuhan hanggang sa makasakay ako ng taxi. Hindi na wala yung pagkakangiti ko. Pinakatitigan tuloy ako ni Manong, driver. Baka akala niya ipampasero siyang baliw na pakalat-kalat. Get out of me! Inis kong sigaw sa babaeng nasa kandungan ko. But this woman did not even let go of me. Talagang niyakap pa niya ako. You don't need to chase her. Nagkamali lang daw siya. I'm still here. Anito na lalong kinainit ang bunbunan ko. I don't need you. So get out of my lap. Pigil lang sigaw kong sabi. I don't want to be rude but I can't help it. Kaya ayaw mo magreklamo sa boss mo. Pananakot ko na mukhang tumalam naman. Mabilis itong umalis sa mga binti ko. Naakbang tatakbo na ako to chase Jane sa namang pagsasalita ni Vladimir. Don't waste your time chasing her. Anito sa malamig na tinig. She is already in a taxi, nakakaalis lang. I looked at him. At saka ako ba nagbuntong hininga. Tsaka na ako bumalik sa kinaupuan ko. I did not expect her to be in this bar. Nagkakamali lang yung babae, hahabulin mo na agad. Tanong ni Ken sa akin. Do you know her? Nagdadalawang isip akong sagutin ng tanong niya, but I cannot lie. For sure that we'll find a way to know the woman. Halata sa mukha ng mga tong hindi pa niniwala kay Jane. Lalo na nga si Vladimir.
Naku, makatingin parang dami kong tinatago. Yes, pag-amin ko at saka ko ininom yung alak sa baso to calm myself, damn it. Till now I can feel her warm breath in my ears. Ramdam ko rin yung pagtigas ng alaga ko and I think the woman in my lap noticed it. Siya yung doktora na nagpaanak sa asawa ni Ray. She's pretty, huh? Komento ni Ken habang nakangisi sa akin. Taken or single? I don't know. I never asked. Totoo kong sabi while looking so serious at him. Do not even think of courting her. Why? She don't know you. And a beautiful woman like her don't need to be single for long. Ito nakangisi pa talaga sa akin. Is he annoying me? Dahil kung iniis niya ako'y tumatalab talaga. When this man see a beautiful woman, wala naman talagang papatulan na gagong to, kaya nga pati kami nadadamay sa kalokohan niya. Ang mas nakakainis pa dito itong si Jane na sinabi nagkakamali siya. Sino ba yung lalaki iniaya niya dapat? Don't annoy him, Ken. Sabad ni Vladimir. You already know the answer, so stay away to her. She might not be taken now, but for sure that won't take long. Nakita mo naman siguro kanina paano magtingin yung dalawa. Kurang na lang magtukaan sa harapan natin para huminto na ilang minuto yung mundo kanina sa kanila. Anito nakangiti na nakakaloko. Sang teleserye naman kanya napapanood yon. How did he know that kind of things? So they notice it, huh? Kaya pala hindi naniniwala mga itsura nila when Jane said na nagkakamali lamang siya. Yeah, ang lagkit nga kung magtitigan. Ka na uminom pa talaga ng alak sa baso. I'm happy for you, bro. At least may nakakaakit sa mga mata mong pihikan. Anito sabay tawa. Maging si Vladimir natawa sa sinabi ng lokong to at talagang nag-cheers pa mga gago kong kaibigan. They are celebrating with nothing, huh? Kung di lang ako kumibos sa pinagsasabi nila. Pagdating ko sa ospital, agad kong tinignan yung mga pasyente ko to check if they are okay at kung sino nang po pwedeng umuwi. Ang huli kong tignan is yung room ni Tina. Nakahinga ako na maluwag nang walang makita na Mike. You are totally fine now. Nakangiti kong sabi while I'm in my surgical mask. Pwede nang isettle yung bill ninyo, then you can go home. Dinig mo yon, baby? Makakauwi na tayo. Ray sa anak niya, nakarga niya. Thanks, doktora. We're just waiting for someone pagdating niya. I will settle our bills. Di na ako nagtanong kung sino to. That out of my line. Basta huwag ka muna magagalaw sa bahay, ha? Yes, doktora. Ani Tina, na nakangiti sa akin. Thank you for everything. It's my job. Sabi ko, I need to go now. Paalam ko takmang bubuksan ko na yung pintuan na makita kong pagano ng doorknob kaya minabuti kong umatras. Baka tamaan ako ng pinto na wala sa oras. Nanlaki ang mata ko when I see him again. Kulang na lang lumuwa ang mga mata ko sa gulat. Ang aga-aga ng dilito na kagad ng lokong to. Buti sana kung nakaalis na ako eh. Mukhang di naman to nagulat na narito ako sa room ng pinsan niya. Malamang doktor ka kaya na-ospital na ito. He is expecting na pakalat-kalat ka sa buong ospital. Oh Mike, you're here. Dinig kong sabi ni Roy. But Wayne did not even look at him. Matawan lamang tong nakatingin sa akin. Sakto dating mo, we're hungry. Did you eat? Tanong nito sa akin. Imbes sagutin ang pinsan niya. Parang wala ito narinig and is looking at me na para bang may mali sa mukha ko. Yeah, I eat. Sabi ko na lang kahit di pa naman ako kumakain. Nag-black coffee lang ako kanina. Lalo pang lumalim ang pagkakatingin niya sa akin. Para bang tinitingnan niya kung nagsisinungaling ako o hindi. Naningkit pa talaga yung mga mata niya sa sinasabi ko. Nahalata niya bang nagsisinungaling ako? Can you move a little? Tanong ko sa kanya. Paano ba naman kasi? Sakop niya yung buong pinto. I can't get out in the room. May mga dapat pa akong gagawin. Pagpapalusot ko to avoid him. Join us here. I bought lots of food. Anito na para bang inuutusan ako ng loko. Makakapaghintay naman siguro yung mga gagawin mo. Oo nga naman, doktora. Join us. Anitin at napatingin tuloy ako sa kanya. Please, last day na namin to. Join us and you won't regret it. Masarap magluto yung si Mike. Pinagmamalaki pa talaga itong si Mike, ha? Buti pa yung asawa ng pinsan niya. Marunong mag-please. Pero itong si Mike na ito, hindi ata alam ang salitang please. I don't want to say no. Ayoko rin namang umoo. Ewan ko ba pero hindi ako komportable kapag nasa paligid ko tong lalaking to. You will eat with us or do you want me to come with you? Tanong ni Mike na nakapagpalaki sa mata ko sa kanya. Gumaganti ba to sa akin sa ginawa ko sa kanya kagabi? That's exactly what I said last night. Langiya, I can't run. Nakaharang to sa pintuan ng kwarto. Nahigik ko yung paghinga ko na lumapit ang mukha niya sa mukha ko. I am glad that I'm wearing a mask at baka kung ano na naman ang gagawin ng lokong to. Do you want to eat with us o gusto mo akong masolo? Tanong na naman ito habang nakangiti ng matamis sa akin. Huwag kang feeling, mister. Sabi ko na pilit itinatago yung nararamdaman ko.
Halos lumundag ng puso ko sa kaba. Hindi man ako mabubusog kung masasolo kita, no? Give some space para makadaan ako. My patients still need me. Parasot ko habang nakangiti ng matamis, kahit pa he can't see my lips. Di ko na inintay na magsalita ulit at tinamig ko siya ng mahina so I can get out in the room. I will go now. Bye! Take care sa pag-uwi. Habol ko sa mag-asawa at saka na ako mabilis umalis sa lugar na iyon. Hindi ko napigilang mapahawak sa dibdib ko. Ang lakas ng tibok nito. I did not feel this kind of thing sa naging boyfriend ko sa ibang bansa. Kay Mike lang nagkagantong puso ko. Hindi ko na napigilan si Jane na umalis sa kwartong inokupa ni Ray. Mukhang di tatalab yung kagapuhan mo kay doktora. Ani Ray na iiling-iling pa sa akin. You think so? Kunot kilay kong tanong while putting the food on the table. Yup. Halos ipagduldulan mo na yung kagapuhan mo pero walang epek. Ani Ray na nakangiti pa talaga. Ngayon palang nakikiramay na ako sa puso mong masusugatan. Aniti nang nakangiti rin sa akin. Mukhang kailangan ko nga yung pakikiramay mo. That doktora, napakadulas niya. Naiiling kong sabi. Don't lose hope, man. Anirate saka pa lumapit at naupo sa tabi ko. Habang nasa mga bisig niya yung anak nila ni Tina. Wala sa lahi natin ang sumuko ka agad. Kahit gaano pa kadulas si doktora, I'm sure that she will be yours. Maybe you need to be more gentleman, Mike. Ani Tina nakikinig sa amin. Huwag mo kasing biglain para hindi matakot at tumakbo. What if hindi gumana? Tanong ko sa kanya. She is a woman so mas kilala niya kung kabaro niya kaysa sa akin. Let me ask you this first. Anito't naging seryoso yung itsura niya. Ano bang nararamdaman mo kay doktora? And why do you want her? Don't get me wrong pero kung paglalaran at sasaktan mo lang yung mga kabaro ko, you better stay away with her. Napaisip ako sa sinabi ni Tina. She is right. Ano nga bang nararamdaman ko kay Jane? Actually, I don't know this kind of feeling. Sabi ko sa may hawak ng dibdib ko. My heart beats so fast na kulang na lang lumuwas sa dibdib ko. And my body is reacting every time I see her. Kapag hindi ko naman siya nakikita, para bang my day is not complete. And every time she touch me o kaya naman nagdidikit lang bigla mga katawan namin, para ba may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Totoo kong sinabi. That's what I feel right now. Seryoso ka ba sa nararamdaman mong yan? Baka nag-i-imagine ka lang. Tanong ni Ray sa tabi ko. But alam mo pa sa akin? These are my feelings and not yours. Naiinis kong sabi sa kanya. Kung di lang niya hawak ng anak niya, baka nasapa ko na to eh. Your wife is asking about what I feel about Jane. Tapos kung sinasabi ko yung nararamdaman ko about her, kino-question mo? I am not questioning it. Anito't saka umalis sa tabi ko. I am just asking if you really feel that. Sa pagkakaalam ko kasi hindi ka nakakaramdam ng ganyan sa mga nakarelasyon mo. Pinakatitigan ko siya. Tina is looking at me so serious too. Mukhang di rin tumakapaniwala sa sinabi ko. Ano bang akala ng mga to sa akin? Robot? Na battery lang ang nagpapagana sa akin? Hindi ba nila naisip na may damdamin din ako at pwede rin akong masaktan? Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Sabi ko at saka bumuntong hininga pa talaga ako. I may sound crazy and pathetic but I really feel this to Jane. Kahit pa ilang araw pa lang kami nagkikita. Napatingin pa sila sa isa't isa na para bang hindi ka panipaniwala yung mga sinabi ko sa kanila. We know that feeling, pero ayaw namin pangunahan ka sa nararamdaman mo. You better figure it out by yourself. Ani Roy na nakangiting parang baliw. Isa lang ang masasabi ko. Ani Tina at simpleng umiti. You better find it out soon, Mike. Ngayon, kung madulas si doktora, you better hold her tight. Kasi kung makakawala yan, baka sakit sa pusong abutin mo. At baka magsisika sa huli na hindi mo hinigpitan yung hawak mo. Sige ka. Kung kailangan mo ng tulong, I'm glad to help you. Nang libre. Ani Ray sa akin. If you don't want my help, itali mo na lang siya o kaya pusasan mo so she won't get away so fast. Doon kumunot ang kilay ko. I might be crazy and pathetic but I won't do that. Sabi ko habang nakakunot ang kilay. Bahala ka. Nasa sayo naman yan kung gagawin mo o hindi eh. Anito't nagkibit balikat pa. But if you change your mind and you want to tie her, make sure she won't get hurt. Gago talaga yung minsan ko kung ano na lang iniisip. I'm glad at di magkapareho yung utak namin. Hours pass when a nurse enter our room. Inalis na yung dextrosity na talagang pwede na nga silang umuming pamilya. Nasaan si doktora? Dinig kong tanong ni Tina sa nurse. Nasa office po niya, ma'am. Sagot ng nurse while smiling. Busy ba siya? Tanong naman ito. Gusto sana namin magpasalamat before we go home. Hindi naman po. Kanina pong pinuntahan ko siya, wala naman po siyang ginagawa. Anong nurse habang inaayos ang mga gamit niya. Pero hindi pa po siya lumalabas sa office niya. Kahit kumain, hindi niya po nagawa. Nag-black coffee lang po siya kanina. Where is her room?
Hindi ko napigilang tanong. The nurse looked at me at saka ngumiti sa akin. Sa kanya sinabi sa akin kung nasan yung office ni Jane. Tsaka na to nagpaalam at umalis na. Pupuntahan mo siya? Tanong ni Ray sa akin. Yes. Sabi kong tumayo na sa kinaupuan ko. I will just bring her some food. Ipagpaalam mo na rin kami sa kanya and say thank you for us. Aniti na sa akin. I just nod for a yes. Palusot ka pa. You just want to see her, no? Ani Ray bago ako makalabas ng room nila. May pa-bring food ka pang nalalaman na na-miss mo lang siya eh. Imbes mainis, napangisi na lamang ako sa sinabi niya. They know what I feel to Jane, so why should I hide it? I guess, sabi ko nakangiti. Wala namang masama doon ah. I am single and I think she is too. Damn it bro, don't smile like that. Ang creepy. Tumata yung lahat ng balihibo ko sa katawan. Reklamo nito at saka kunwaring pinagpag, yung mga braso niya. I'm glad na walang malalang nangyayari ngayon na masama. But at the same time, I'm tired at halos natapos ko na lahat ng check-up ko sa mga parents and thank God they're all fine. I'm busy in my phone when someone knocked at my door. For sure, isa sa mga nurse naman yan. Nurse lang naman yung kumakatok every time in my office. Pero lang si Lucas sa kulang na lang, tangayan ng ipo-ipo sa pagkahangin. It's open, come in. Sagot ko na hindi man lang tinitingnan yung pumasok. I am busy watching a handsome man halos pagkaguluhan siya ng mga babae. I think he is an actor. I am just not sure who is he. Wala na arting loko na parang totoo. Wala kasi akong time manood ng TV. Nakakakilig lang kasi some girls wants to marry him. Nag-propose pa ang mga ito gamit ang malaking papel habang nakasulat yung Will you marry me? Sa tingin mo, gwapo ba siya? Tanong ko sa nurse na nasa likuran ko. She is looking at my phone too. Naramdaman ko yung paglapit niya but I did not look at her. No, he's not. Sagot nito. Halos manigas ang buong katawan ko dahil when I hear him talk, halos pigilan ko yung paghinga ko habang dahan-dahan ko siyang tinignan. Gosh, yung puso ko huminto ata sa pagtibok. Halos ang lapit niya sa akin. He is in my side. Kulang na ipatong yung baba niya sa balikat ko. Gwapo na ba yun sa paningin mo? Tanong niya sa akin but it's looking in my phone. Lang yan naman oh. Amoy na amoy ko. Yung palalaki niyang pabango. And he smells so good. Paano ka nakapasok? Nauutal ko pang tanong sa kanya. Pinapasok mo ko, diba? Tanong nitong hindi ako tinitingnan. He is still looking in my phone kaya agad ko itong pinatay. Na sana hindi lang pala bumaling tuloy ito sa akin. Gwapo ba talaga siya para sa'yo? Pigil ang paghinga ko sa tanong niya. Halos sumigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone ko. This man, he is here again. Nagiging abnormal naman ang puso ko at katawan. What are you doing here? Ulit ko sa tanong ko kanina. Di na naalis yung pagkautal ko. Kung ganito ba naman kagwapo at kalapit, sinong di mauutal? He just looked at me na para bang may mali sa mukha ko. I'm here to bring you some food. Anito na hindi pa rin nilalayo. Sabi kasi ng nurse na pumunta sa room ni Ray, you did not eat yet so I'm here. Busog pa ako. Mabilis kong sabi sa kanya at di ko na pinatapos ang sasabihin pa niya. Lagot ka sa akin mamaya, Angie. Bulong ko sa utak ko. That's strange. Anito at saka umayos ng tayo. Pero imbes umalis na lang, sumandal pa ito sa mesa ko. He even put his hands in his pocket. Ang sexy tuloy niyang tingnan. Hindi naman amoy ulam yung bibig mo. I just smell coffee in your mouth. Nahihiyang mabilis kong tinakpan ang bibig ko gamit ang kamay ko. Nakakahiya. Naamoy talaga niya yun? Sa bagay, sa lapit mo naman niya kanina. Nabasog ka ba sa lalaking pinagpapantasan mo kanina? Did I disturb your fantasy? Tanong nito't para ba mainis sa boses niya. Hindi ko pinagpapantasya ng lalaking yon. Inis kong sigaw sa kanya. But you said he's handsome, right? Tanong na naman ito sa akin. No, I did not. Kunot kilay kong sabi. I'm just asking if he's guwapo. I never said na guwapo siya. Naiinis kong sabi sabay tayo. Sa harapan niya. Kahit pala nakasandal na ito sa mesa ko, mataas pa rin to ng konti sa akin. He is just looking at me so serious. Ano bang problema mo? Why do you keep on arguing with me every time we see each other? Arap-harapan kong tanong sa kanya. May galit ka ba sa akin? Or are you annoying? Nanlaki ang mata ko sa ginawa. Halos mahigit ko yung paghinga ko sa paghalik niya sa akin. Inawakan niya ang pisngi ko. Sa kanya ako inalikan ng mariin. Halos hindi ako makahinga sa ginagawa niya sa mga labi ko. Is kissing me senselessly. Sa hindi ko malamang kadahilanan ang traidor kong utak at labi, tinugunan pa yung mainit na halik ni Win. Tongue lock and lipstock ang paghalikan namin at halos mapayakap ako sa batok niya sa sobrang sarap niyang halikan. No one ever kissed me like this. Para bang ito ang una kong matamis na halik.
Lalo pang lumala yung paghahalikan namin. Ilagay niya isang kamay niya sa bato ko, while the other hand is in my waist. Halos itapon ko na sa kanya yung katawan ko, para akong dinuduyan. Oh damn! Natigil lang yon when someone cleared his throat. I looked at Mike and he's looking to the person at my back. Hindi ko na malay, nagkapalit na kami ng pwesto. At ako na pala nakasandal sa mesa imbes na siya. Sorry for disturbing. Anong lalaki. Akmang tatayo sana. But Mike never let me go. Alos na kaya ka pa rin isang kamay niya sa bewang ko. But I think it's Lucas. I did not mean to see. It can avoid if you learn how to knock the door. Malamig na sabi ni Mike while looking dark at Lucas. Siya pa talaga yun ang galit imbes na ako, no? Sa bagay, mali din naman kasi si Lucas. Is it so urgent for you para makalimutan mong kumatok? Anong silbi ng pintuan na yan kung basta-basta ka nilang pumapasok? I'm really sorry. I did not know that Jane has a visitor. Ani Lucas at mukha namang nagsisisi na ito sa biglaang pagpasok, but Mike did not even change his face and he is still mad. It's not urgent but it's about to a patient. I just want to ask Jane about it. Akma magsasalita ulit si Mike nang takpikin ko ng bahagya ang dibdib niya, kaya napatingin to sa akin. Hanggang ngayon pala'y nakahawak pa ako sa dibdib niya. He said sorry. Mahina akong sabi na siya lang nakakarinig. You should go. We need to talk in private and it's about our patient. Paliwanag ko sa kanya. Sa medyo malambing na tinig. Baka magkainitan pa mga ito sa office ko. Kita ko yung pagkadiskuso niya sa sinabi ko. At para bang ayaw niya kaming iwan ni Lucas, but I have no choice. I'm still in my shift, no? Fine. Anito. Pero di naman niya ako pinakawalan. Para bang binibitawan niya ako na agawin ako ni Lucas. I will leave you two alone for now. Thank you. Nakangiti kong sabit ayoko may masamang isipin si Lucas about us. Kaya magpapakabait muna ako ng konti. Medyo umaliwalas na nga ang mukha niya ngayon. Bago niya pakawalan, hinalikan muna niya ako sa noo na kinagulat ko ngayon. Para kami may relasyon sa ayos namin. Just promise me babe that you will eat after niyo mag-usap. Anito nakatingin sa mga mata ko. Dumoble ang pintig ng puso ko. Simple gesture makes my heart beat so crazy. Babe talaga ha? Promise, I will eat after this. Sabi ko na lang para matapos na ito. Good. Anito't sa kanya ako pinakawalan. I will leave you two now. Tumungo ako bilang sagot pero bago pa siya makalayo sa akin, nagsalita naman ito. Oh by the way, I almost forgot. Tina wants to say thank you. Okay. Sabi ko na lang habang nakangiti. He smiled at me na lalo nagpagwapo sa loko. Wala namang binatbat yung artistang tinitigan ko kanina. At silan sa lalaking ito. Nakakatakot din kung magalit yung loko. Di nga makatingin si Lucas sa kanya nang dumaan to sa harapan niya eh. Bye babe. Anito na nasa pintuan na talagang may pahabol pa yung loko. Bye. Mabait kong sabi sa kanya. Sino ba yun? Tanong kaagad ni Lucas na maisara ni Mike ang pintuan ng office ko. He is scary. Boyfriend? Natawa ko na mahina sa sinabi niya. Nakakatakot nga magalit si Mike. Tipong isang tingin pa lang mapapa-atras ka na. Ano bang tungkol sa pasyente pag-uusapan natin? Tanong ko at saka ako bumalik sa pagkakaupo ko sa swivel chair ko. I don't want you to answer his question. Alangan sabihin kong hindi ko boyfriend si Mike nahuli niya nga kami naghahalikan. Ayoko rin naman magsinungaling na boyfriend kong loko. Bahala siya mabaliw kaya isip sa tanong niya. Secretive, ha? Anito nakaupo sa visitor's chair ko. Nagibit balikat na lang ako sa kanya. Then I look at the food that Mike bought. It smells so good. Nakakagutom tuloy. Talk. Sabi ko habang inaalis yung mga pagkain sa paper bag. I'm hungry kaya bilisan mo. Demanding kong sabi. Anyways, simulan nito at saka na nagsimulang magtanong ng kung ano-ano about sa kondisyon ng isang pasyente. Hindi ko napigilang di kumain habang nag-uusap kami. I am hungry sa amoy ng pagkain and it tastes good. Tama nga yung sinabi ni Tina. Mike really knows how to cook. Niluto ba talaga niya ito? Parang in-order na niya sa isang mamahaling restaurant eh. But it's fine. Masarap naman. Maging yung nagdala. Masarap din yung mga labi. Kinikilig kong bulong sa utak ko. Pauwi na ako na maisipan kong i-text si Tina. Alam ko nakaalis na sila sa ospital. Tinanong ko kasi kanina yung nurse. Mabuti na lang na itago pa yung number na ibinigay ni Tina. To Tina. Hi, it's Jane. I guess nakauwi na kayo. Gusto ko lang sana mag-thank you for the food that Mike bring. It's so good. And you're right, he's a good cook. Sabi ko sa text ko. Okay lang naman sigurong i-appreciate yung talent ng iba, hindi ba? Di naman siguro masama yun. Minuto lang nang tumunog ang cellphone ko. From Tina. Good you like it? Can I invite you for dinner then? Napako na tuloy ako ng kilay.
Saka ako tinignan ulit yung number, same number lang naman. But why Tina will invite me for dinner? To Tina, I can't, sorry. Next time na lang, for now take a rest. Mas kailangan mo yon. Kapapanganak mo lang, huwag ka masyado magagalaw. Text ko sa kanya, tsaka ako niligpit yung mga gamit ko. I did not mind reading it for sure. Si Tina lang yun ang tumunog ulit ng cellphone ko. Sa bahay ko rin lang babasahin. Bawal kasi mag-cellphone while driving, baka matiketan pa ako. O kaya naman maaksidente pa ako, no? Hindi, baling ako ang magumamot, wag na lang akong ginagamot, no? Pagdating ko sa bahay, kaagad kong tinignan yung cellphone ko to reply to Tina. Ganoon lang ang gulat ko na mabasa ko yung text nito. To Tina, looking forward into that, babe. I won't take a no for an answer. Next time nayayain kita. Tina won't call me a babe. Isa na naman ang tumatawag sa akin, babe. Bago pa ako mabaliw isip ko sino yung katext ko, na malamang sa malamang baka si Mike. I just leave the text and did not bother replying to it. Maybe Tina gave her phone to him. Paliwanag ko na lang sa utak ko. I don't want to know na baka maling number yung binigay ni Tina. I stopped thinking at nagbabad na lang ako sa tub. Para naman presko yung pagtulog ko mamaya.